Ito na. Naku po, mga kababayan. Ay, ito nga ang ating pag-uusapan ngayon ay patungkol nga dito kay Chabit. Ma'am Rosana Ragudo, hello po, and kay Moonlight, ay mag-shoutout po. Ito po yung nangyari, mga kababayan. So ngayon po, meron akong ipakita sa inyo na isang video na kung saan ito po ay si complainant. Dapat lang mapilangon ng habang buhay. Habang buhay. Okay. Lalo na nung panahon ni Duterte. Magkakabuat po sila. Ngayon lang po kami nagkaroon ng pagkakataon na iduro itong mga kaso nito kasi alam namin si Presidente Bongbong Marcos ay siyang may gusto na lahat ng masasamang tao ay mabigyan ng sapat na parusa at siya. Kita ninyo? Kita ninyo, mga kababayan? Ito po ay naturang complainant, isang abogado po ito na nag-file ng kaso kanina lang, or actually kahapon yata or kanina, no, sa laban kay Manong Chavit Singson nga na isang plunder case. Kaugnay po ito sa sabuatan daw nila ni Duterte, ni Digong. Alam naman po natin si Digong, hindi na natin kailangan ipakulong yan kasi nakulong na po, 'di ba? Nakulong na, hindi na makauwi, mamamatay na doon, uuwi na ng Pilipinas, kabaong na, o di kaya abo na siya. So wala nang problema yan, si Chabit na lang. Nako, ito nga ang masasabi ko, kahit gaano kakadaming pera, kung kaso na talaga ang haharap sa'yo, good luck na lang, Manong. Nako po, ito na nga. Kaya nga, sa totoo lang mga kababayan, putak ng putak kasi. Ayan, yan. Kaya, kadalasan naman mga kababayan sa kasabihan nga na kung sino yung putak ng putak, siya yung nangingitlog. Diba? Sino yung putak ng putak, siya yung nangingitlog. Gaya naman pala. So, bukod dyan, ito ha mga kababayan. Meron pang isa dito. Saan na ba yun? Diyos mio Marimar. Ito po. Ito po ha mga kababayan, pakinggan ninyo ha. Nagain ng reklamong plunder at grab ang mga magsasaka mula sa Narbacan, Ilocos Sur sa Office of the Ombudsman. Hindi kaugnay sa illegal na pag-okupa umano sa lupain sa Sulbec, Narbacan, na kilala ngayon bilang Santorini na isa kayong resort. Nangyari umanong illegal at overpriced na bentahan muna. Ang si Singson pa ang mayor ng Narbacan. Maliban kay Singson, kasama rin inireklamo sina Robert Dean Pambers, dating General Manager at Chief Executive Officer ng Philippine Tourism Authority o PTA. Los Beminda Ramos, Manager ng Narbacan Tourism Lodge at Caretaker ng Santorini, at Rosemary Hornacion, Provincial Environmental and Natural Resources o Penlo, Ilocos Sur, dating Vice Mayor at dating mga miyembro ng Konseho ng Narbacan. Sa reklamo na inihain ni Atty. Estelita Cordero, Legal Counsel ng Warrior Team Narbacan, nagsabuatan naman ng mga respondent at Tilok Munisipalidad ng Narbacan sa pagbibenta ng 99,974 square meter na lupain. Overpriced din naman ang pagbibenta sa lupain. Naabot sa 149 million pesos. Ang totoong halaga nito ay nasa 49 million pesos batay sa zonal value. Batay sa reklamo, si Singson umano ang nagpasimula at nagdegosasyon sa pagbili sa lupain, habang kasabwat naman ang konseho. Kasunod ito, hiniling ng mga complainants na ipawalang bisa ang bentahan ng lupain at ibain ang mga struktura sa resort. Nako, ayun pala mga itong lupa pa lang ito ay ginawang private resort ni Chabit, no, na tinayuan niya ng, kung nakita ninyo yung Santorini, yung parang Greece, no, parang mga istruktura sa Greece, yung mga blue ang bubong tapos puti ang simento, yung parang cubes na mga istruktura, ay ito po itinayo doon. Ngunit ito po ay kasabwat nga daw ni Chabit di umano ang konseho na binili niya para tayuan ng private resort. Ang problema mga kababayan ay nagreklamo nga di umano itong mga nandoon, yung mga magsasaka. Nako, ayun na nga. At kasabwat nga daw di umano si Digong dito. Dapat nga kasali si Digong, kaso hindi na nila pwedeng makasuhan si Digong kasi nakakulong naman na. Wala nang, kahit man kasuhan mo yan, kahit pa tadtarin mo ng kaso yan, kulong na yan. So si Chabit ngayon, naku po, patay mga kababayan. Ito na nga ang sinasabi ng kapalaran na ang karma talaga, grabe. Kung naalala ninyo mga kababayan, noong nagrally itong taga Cebu na resign BBM, resign Bangag, Adik, Quick Leader, after nun ilang araw ay nilindol sila ng napakatinding lindol. Si BBM lang din naman ang tumulong kasi wala mang pumuntang Duterte doon kasi nakakulong nga naman si Digong.
Tapos yung Davao naman, nagrally sila, nagkatay ng 200 kabaka. After nung nagkatay sila ng 200 kabaka, ay nasunog naman sila, 'di ba? Kasi ayon sa Biblia nga, no, hindi po ito magandang pangitain pag mga ganitong klaseng Tapos after nun, nung nasunugan sila, tumulong si PBBM, pumunta doon, inutusan ni Sara na kapag may ibinigay daw tulong, huwag tanggapin. Ayun, nilundol naman sila. Naku, grabing dilubyong nangyayari sa mga DDS. Parang ata ito parang dilubyong pang DDS lamang. Kasi kadalasan naman sa mga binabagyo, nililindol, 'di ba, nasusunugan ay puro DDS. Sa bagay, pag mga bubunga naman, 'di ba? Kasi kung matalino 'yan, hindi yan masunugan, hindi yan malilindulan. Kasi bakit? Siyempre matalino ka O kung bubo ka, talagang apektado ka. 'Di ba? Kita ninyo, ayan na nga mga kababayan. Diyos ko. Parang Tourism Authority o PTA. Thus, Dominda Ramos, manager ng Narvacan Tourism Lodge at caretaker ng Santorini at Rosemary Hornacion, Provincial Environmental and Natural Resources o Penlo Ilocos Sur, dating Vice Mayor at dating mga miyembro ng Konseho ng Narvacan. Sa reklamo na inihain ni Atty. Estelita Cordero, Legal Counsel ng Warrior Team Narvacan, nagsabuatan naman ng mga respondent at Tilog Municipalidad ng Narvacan sa pagbibenta ng 99,974 square meter na lupain. Overpriced din naman ang pagbibenta sa lupain na aabot sa 149 million pesos. Itong halaga nito ay nasa 49 million pesos batay sa zonal value. Batay sa reklamo, si Singson Umano ang nagpasimula at nagdegosasyon sa pagbili sa lupain. Habang kasabot naman ang konseho, kasunod nito hiniling ng mga complainants na ipawalang bisa ang bentahan ng lupain at ibain ang mga estruktura sa resort. Nako. Ayan na nga mga kababayan. So, ayun mga kababayan, tanungin ko po kayo, ano pong masasabi ninyo? Ano pong maging reaksyon ninyo? 'Di ba? Ano pong pagbobo, walang alam kaya nasunugan at nalindol. 'Di ba? Bien 5078 hello po. Ano pong maging reaksyon ninyo mga kababayan? Totoo po ba kaya itong mga final nilang kaso? Actually ito bigyan ko po kayo ng reaksyon. Ako po magbigay po ako ng opinion dito sa naturang pangyayari. Ngayon, marami po kasing nagtatanong mga kababayan. Maraming nagtatanong dito sa kasong ito, bakit ngayon lang daw may nag-file ng ganyan na kung saan matagal na daw panahon na nangyari. Kasi ganito po yan mga kababayan. Kilala po natin si Chavit kung gaano po katapang yan. Ngayon, kapag alam naman po natin na kapag may bumangga po niyan, talagang tatargetin ka niyan. Talagang malayo lang isang taon sa'yo, tumba ka. Lalong-lalo na ito. Mga magsasaka lang naman, mga mahihirap, wala namang pera, wala namang kaya. Hindi katulad kay Chavit na bilyonaryo. So, kung ikaw lang naman, di hamak na magsasaka, kakalabanin mo siya, hindi ka ba matatakot? 'Di ba? Kaya po sila nanahimik kasi natatakot. Ngayon po kasi mga kababayan, hindi na po sila natahimik, hindi na po sila natatakot kasi alam po nila na meron ng hustisya kay Boying Rimulya. Nako po. Actually mga kababayan, hindi po talaga sila makapag-file ng kaso noon nung nasa power pa si Chavit. Kasi bakit? Unang-una, si Digong ang presidente, malakas si Chavit. 'Di ba? Siya ang batas. Oo, mayor siya noon Congressman, governor, mayor, kung ano-ano pang mga kamag-anak niya, lahat nasa pwesto. Sige, try mong kalabanin kung mananalo ka. Hindi talaga. Ngayon mga kababayan, at lalong-lalo na pag dinala mo sa DOJ yan, wala ka rin kapasok-pasok. Kasi bakit? Ang DOJ po ay hawak ni Digong. Tapos ihatid mo yan sa ombudsman. Ang ombudsman si Martires, hawak din ni Digong. So, paano kang madaman lalaban? Ngayon, ang wala na yung mga tao ni Digong, iba na ang namumuno dyan. Iba na ang umupo dyan. Ngayon, ito na ang lakas na ng loob nito ni Attorney Contero. Ayan, si Attorney Contero, mga kababayan, malakas na yung loob niya na nag-file ng kasong plunder. Ito nga ang comment mga kababayan, kaya naman pala galit siya. Oo, sabi ni Clint, kaya naman pala galit si Manong kasi sabit pala siya sa ombudsman. Ayan, sa ombudsman diretso kasi baka daw sa korte ay masasabit pa. Hay nako, silent martial law na talaga. Hindi po siya silent martial law yan, Rafi. Bakit? Sa panahon ni Digong ang silent martial law. Bakit? Bakit ko nasabi sa panahon ni Duterte ang silent martial law?
Saan ka nakakita? Pag nakakita kang nagshabu, papatayin ka agad. Kahit saan sa Republic Act ng Pilipinas, wala pong nakalagay na kapag nagdroga ka, papatayin ka diretsyo. Ang nakalagay po sa Republic Act, sa batas ng Pilipinas, sa Philippine Constitution, kapag nagdroga ka, arestuhin, hulihin, ikulong, kasuhan. Pag hindi ka nanalo, reklusyon perpetua, makulong ka habang buhay. Ganun po yun. Wala po sa batas natin na pag nakita kang nagnakaw, shoot to kill. Wala pong ganun. Diba? Yun po ang totoong silent martial law. Kaya nga sabi ng isang abogado sa Cebu na nakabase na si Attorney Regal Oliva na dating iniendorso ni Digong at ngayon binanatan na siya, na ang sabi nga niya, si Digong nung nasa power pa, maraming pinakulong na hindi binigyan ng pagkakataong magsalita. Pero ngayong siya ang nakulong, maraming humihingi ng hustisya. Kita nyo yan? Nung nakulong si Digong, ang sabi ng mga DDS, Lord, tulungan mo si Digong. Pero nung si Digong ang presidente, anong sabi niya? Stupid ang God. Kaninong Lord kayo manghingi ng tulong? Kay Kibuloy? Kumusta na si Kibuloy ngayon? Diba? Yan ang tanong. Nung panahon na si Digong ay presidente pa, ang sabi niya, stupid ang God. Tapos ngayong nakulong si Digong, ang sabi ng mga DDS na bobo, na supporter niya, Lord, kaawaan mo si Tatay Digong. Saan kayo nakakita tawagin mong tatay tas hindi kayo magkamukha ni Sarah? 'Di ba? Ang lakas ng loob ng tawagin mong tatay tas hindi kayo kamukha ni Sarah. Hindi ba kayo nahihiya kay Sarah? Kamistisan 'yan. Tas tawagin mong tatay. 'Di ba? Kita nyo 'yan. Huwag po kayong tumawa, ha? Oo, Ma'am G Divine, ayun, may love shout out po. Anong silent martial law? Tama lang 'yan. Ngayon kailangan ng tulungan ang Pangulo kasi di niya kayanin kung mag-isa lang, may banta pa ang buhay ng pamilya. Kaya nga po Sir John Rick Mahayag, diba Ma'am Rian and kay Mulay, in fairness maganda nga ang Gaga. Maganda naman talaga si Sarah, German yan kaso nga lang may pagkabobo. Huwag po kayo, totoo po yan huwag po kayo magalit sa akin, diba? Lord, justice will prevail. Ayan sabi, let's wait. Wristback ni Chabit. Wala nang wristback yan si Chabit, Diyos ko. Sabi nga ni Chabit, kung ikulong nyo man ako, okay lang, matanda naman na ako. Di magsama, dapat kayo ni Digong doon para reunion kayo. Nagkaroon na sila ng lakas. Alam na des. Aasahan mo na yung galawan. Alam na des. Silent martial law talaga. Alam nyo mga DDS, no? Yung salitang silent martial law, yun yung patayin ka na walang due process. Yung ikukulong ka nang hindi dinadaan sa ombudsman at sa DOJ. Alam nyo ba yung salitang silent martial law? Alam nyo, minsan mga DDS, nakakita lang kayo ng palabas sa TV, sasabihin nyo agad, ganito ang nangyayari, ganyan ang nangyayari. Alam nyo ba yung salitang silent martial law? Yung silent martial law, yung katulad kay Digong noon. Diba, nagdeklara siya ng tukhang. Dati, ang sabi nila, peaceful sa panahon ni Digong. Walang adik, walang rapist, walang magnanakaw. Sino ba namang magtangkang mangrip, mag-adik at magnakaw na kahit ikaw nga mismo lalabas ka sa gabi makahubad, mapagkamalan kang adik, matutukhang ka? 'Di ba? Yun ang silent martial law. Nung panahon ni Digong, sabihin nila, napakalinis ang Maynila. Paano hindi man linis ang Maynila at ang Pilipinas? 2019 pandemic yun, bawal lumabas, tanga. 'Di ba? Mga DDS, tigil kung kulang kayo sa tulog, ikain nyo yan kung gutom kayo. Gutom at puyat lang yan. 'Di ba? Malinis ang Maynila nung 2019, malamang ikaw ba man isang taon di ka palabasin, talagang walang gulo, walang air pollution, 'di ba? Walang sasakyan babiyahe. Bawal nga lumabas Tapos ang sabi pa nila, sa Davao daw. Safe ka sa Davao pag naglakad ka ng hating gabi. Ay putang ina, sino ba namang maglakad ng hating gabi, tulog na yung tao, 'di ba? So tigil-tigilan nyo nga ako. Safe sa Davao pero nandun lahat ng drug lords. Sino ba si Sammy Tan? Ay si Sammy Uy, Charlie Tan, Kenneth Dong, Michael Yang, nasa Davao lahat yan. Baka pwede yung tanungin si Pulong kung sino yan. 'Di ba? Baka hindi kilala ni Pulong yan. Huwag niyong sabihin na si Pulong may Alzheimer. 'Di ba? Si Digong lang ang nagka-Alzheimer nung nakasuhan. 'Di ba? Alam niyo DDS, ganito lang yan. Maniniwala lang ako na ang DDS ay matalino kung mapalaya ninyo si Duterte. Yun lang. Baka nakalimutan ninyo ako yung naghamon. Pag nakalaya si Digong, magligilit ako ng leeg. 8 buwan na po. Mag-iisang taon na.
walang Duterteng nakauwi. Realize ko hindi man kami magkamukha ni Sara, bakit ko tatawaging tatay? 'Di ba? Hindi na makalaya 'yun, Diyos ko po. Wilfred Lim, may love shout out po, and kay Ma'am Gina Villaruel. Nako. Bukod diyan mga kababayan, ito pa. Bukod diyan na ang sabi ay kakasuhan si Chabet.